Hi everyone! Good morning! Isang magandang umagang punong-puno ng pagpapala. At sa Bisaya naman po, maayong adlaw sa inyong tanan. Ayan, annyeonghaseyo sa mga Korean. Ayan po, no? Ako po mulit ito, si Noelyn Hadja Ambulo at ako po ay magbabahagi ng salita po ng ating Panginoon ngayong umaga. Okay? Ang share ko po ngayon ay sa Hebrew, in English, Hebrew 13:8. Sabi po dito, Jesus Christ is the same, yesterday, and today, and forever. Amen po ba? So, in Tagalog, tatagalogin ko po. Kung sino, sa Hebreo po, 13:8, kung sino po si Jesucristo noon, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Ayan. Tandaan po natin, kung ang Diyos nila Abraham, ni Jacob, no? Yung pa rin po ang ating Panginoon na sinasamba natin ngayon. Hindi nagbabago ang ating Panginoon, no? Tayo kasi bilang tao, tayo po yung nagbabago. Bakit? Tayo po kasi nakakalimot. Nalilimutan po natin na ating Panginoon. Nakakalimutan nating lumapit sa Kanya. Okay, kasi sa sobrang busy po natin sa ating mga ginagawa araw-araw, sa mga responsibilidad na kailangan nating tugunan para sa ating pamilya, no, sa sa trabaho o sa negosyo man, nakakalimutan na po natin ang Panginoon. Nasa set aside na natin siya na dapat po ay hindi. So sabi nga 'di ba, dapat hindi po natin siya kinakalimutan gaano man po tayo ka-busy. Okay? Kailangan si Lord muna bago ka magnegosyo. Si Lord muna bago yung trabaho mo. Si Lord muna bago man yung mga responsibilidad mo. Si Lord muna po parate. Siya po lagi ang dapat na nauuna sa ating buhay. Amen po ba? Para po naka-align tayo. Di ba nga sabi sa Biblia, no? Sabi nga ng Panginoon sa atin, mga anak, unahin niyo ako. No? At kung ano man yung mga pangangailangan nyo, iyon ay ibibigay ko sa inyo, 'di ba? Amen po ba? Kasi mayaman ang ating Panginoon. Mayaman po 'yon. 'Di ba? May pangako siya sa atin sa Jeremiah 29:11, no, na siya ay may plano sa bawat isa sa atin. May plano siya sa akin, may plano siya sa iyo. Iba ang plano niya sa akin at iba rin ang plano niya sa inyo at sa bawat isa po sa atin. Pero wala siya, sa plano po niya para sa atin, wala po siyang hinahangad na ikakasama. Okay? Gusto ng Panginoon lagi tayong nasa right way. Tayo lang kasi syempre bilang tao matigas minsan, hindi pala minsan, madalas po talaga matigas ang ulo natin, no? Madalas, mas gusto natin, mas ginagawa natin yung mga gusto natin. Hindi natin sinusunod kung ano yung gusto ng Lord. Lagi po nating tatandaan na ano man yung kagustuhan natin, pero hindi naman yun ang kaloob ng Lord para sa'yo, hindi po talaga mangyayari. Kumbaga, ang Panginoon pa rin po ang magpapatupad noon at siya pa rin ang magbibigay sa iyo kung talagang nararapat ba 'yon para sa iyo. Kung ikaw ba ay nagnanais mong maging isang halimbawa na gusto maging isang milyonarya, maging bilyonarya, ang tanong ng Panginoon, handa ka na ba para tanggapin ang mga ganung klase ng pagpapala? Na kapag ibinigay ko ba sa iyo 'yon, hindi ka ba magbabago? Baka mamaya, sabi nga ng ating Panginoon, pag ibinigay ko sa iyo ang hinihiling mo, kalimutan mo na ako. Amen po ba? So, dapat, ang sabi ng Panginoon, hindi natin siya dapat kalimutan. Ano man ang mangyari? Ano man po yung pagsubok na ibibigay niya sa atin at ibibigay at alam mo yan, marami, alam niyo po, maraming pagsubok sa buhay na dumarating sa atin. Kanya-kanya lang po talaga tayo ng pagsubok na dinaraanan sa buhay natin. Kanya-kanyang struggle. No? Kaya, laging tatandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Amen po ba? Ang ating kakampi na hindi nagbabago kailanman, yun ay ating Panginoon. Amen po ba? Sang-ayon po ba kayo doon? Comment po kayo kung sang-ayon kayo. No? Siya yung, ang ating Panginoon, yung kahit anong gawin natin, magkamali man tayo ng paulit-ulit, lagi niya tayong pinapatawad. Diba? Bilang tao kasi tayo talaga makasalanan, no? Makasalanan tayo, nagsisinungaling tayo, nang-agrabyado tayo ng kapwa natin, lalo na yung mga, alam natin na yung mga hindi ganun ang pinag-aralan, marami po talaga yung katotohanan na may mga tao talagang sinasamantala ang kahinaan ng ating kapwa, ang kahinaan ng bawat isa. Pero dapat ba tinuturo po sa atin natin Panginoon, kailangan po magmahalan po tayo. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, mahalin natin ng isa't isa, ano ka man, sino ka man, no? Kasi ang Panginoon,
Hindi naman niya tayo inano hindi naman po siya namimili na magiging anak niya. Ang nais lang niya ay yung matuto tayo, nakilalanin siya at tawagin siya. Kasi nandiyan lang naman siya Halimbawa, tulad niya may problema kayo, Lord, may sakit po ako. Pagalingin po ninyo ako. Ganun po yon. Pero kailangan may pananalig at paniniwala po kayo na kayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. Kasi kapag wala po yung ating pananalig at paniniwala sa Lord, useless po yun. Tandaan po natin, sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith, not by sight. Amen? So, alam nyo, lagi nating panghawakan ang pangako sa atin ng Panginoon na tayo iingatan niya, no? Na ibibigay niya kung ano man yung mga nais ng ating puso. Pero, syempre, kailangan, magpalinis po muna tayo sa Kanya. Kailangan yung mga negatibo nating ugali, kailangan ma-correct. Wala naman pong taong perfecto, amen po ba? Lahat po tayo dito makasalanan. Lahat po tayo nagkakamali. Pero tayo, ang Panginoon, itinutuwid niya tayo. Para naka-align tayo sa Kanya, tahakain po natin yung tamang daan. Patungo po sa Kanya. Ayaw niya tayong kung saan tayo pupunta. Naliligaw tayo ng landas, ganyan. Di ba? Madalas kasi po talaga ganon. Kaya tayo naliligaw ng landas kasi hindi tayo humihingi ng guidance sa ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan, manalig at magtiwala lamang sa Panginoon dahil wala pong imposible sa Kanya. Ang lahat ng imposible para sa tao, sa Lord ay posible. Amen po ba? Pag sinabi ng Lord, kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay may sakit ngayon, sabi natin cancer. Diba? Sabi natin cancer. Sabi natin stage 4 na, mamamatay na. No? Pero, diba, andun yung paniniwala at pananalig mo. No? Na ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Ikaw ay gagaling. Yun po ay base sa ating faith, no? Kailangan kasi andun talaga yung maniwala tayo kasi paano ibibigay ng Lord yung kagalingan na nais mo kung hindi ka naman naniniwala na siya, ang Panginoon, ang ating pinakamahusay na manggagamot. Amen po ba? Okay. O sige po, yun lamang po ngayong umaga kasi syempre po masarap po pag-usapan ang salita ng ating Panginoon, ang laman po ng Bible, no? Kaya po importante na kahit papaano araw-araw, every morning, kahit isang verse lang or sa isang chapter lang, 'di ba? Magbasa po tayo. Huwag po natin kalimutan ito ang pinaka-importanteng aklat sa lahat na dapat po na binabasa po natin. So, yung iba naman dyan, gusto nila sa cellphone. So, kung saan po kayo komportable. Ako po kasi mas gusto ko po talaga yung ganito. Yung aklat po talaga na binabasa, no? O, yun lamang po ngayong umaga. Maraming salamat po. Naway pag-ingatan po kayo ng Panginoon sa lahat ng gagawin po ninyo. At anuman po yung mga pagsubok na dinaranas po natin, okay lang po yan. Magdasal lang po tayo sa Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. No? At tayo po ay Kanyang tutulungan. Amen po ba? Ayun naman po ngayong umaga. Marami pong salamat. God bless po and bye-bye po. Thank you po for watching. Please watch and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. No? Nawilin Hadja Ambulo po. Marami pong salamat. Bye-bye po.